Isang lalaki ang kinuyog at pinagahampas ng ilang lalaki sa Davao City. Tinadyakan pa siya at sinuntok. Ang misis ng lalaki nagmakaawa at umawat sa mga galit na lalaki. Natigil lang ang gulo nang dumating ang mga pulis at pinusasa ng mga sangkot. Sugatan din ang kapatid ng biktima. Anya, nagiinuman sila ng maghamon ng away ang mga tambay sa lugar. Isang senior citizen din ang nadamay ng tamaan ng pamalo. Binabantayan ng Provincial Health Office ng Marinduque ang lagay ng mga taong nagkaroon ng contact sa mga kambing na nagpositibo sa Q fever. Karaniwang sakit ng hayop ang Q fever pero pwede ring mahawa dito ang tao. May report si Bernadette Reyes. Naka-full personal protective equipment ang mga tauhan ng Bureau of Animal Industry nang ibaon sa lupa ang mahigit 60 kambing na kinondena sa Santa Cruz, Marinduque. Pag-iingat nila yan matapos magpositibo sa Q fever ang 19 na kambing sa isang government breeding farm sa Marinduque. Ang mga nagpositibong kambing ay kasama sa 74 na inimport noong Enero mula sa Amerika para paramihin sa bansa. Ang Q fever ay sanhi ng bakterya na Coxiella burnetii, na kadalasang tumatama hindi lang sa mga kambing kundi pati na rin sa tupa at baka. Ang mas nakababahala, yung bacteria niya natra-transmit doon sa tao, and then pag nakuha siya ng tao, talagang parang magre-replicate din siya doon. Natra-transfer po siya via ticks and sa mga urine and feces po and birthing fluids po ng mga alaga. mahigpit ngayong binabantayan ng Provincial Health Office ang lagay ng mga taong nagkaroon ng contact sa mga kambing na may Q fever. Ayon sa Department of Health, karaniwang lumalabas ang sintomas sa mga tao 2 hanggang 3 linggo matapos ma-expose. Kabilang sa mga sintomas ang lagnat, fatigue o sobrang pagkapagod, sakit ng ulo, ubo, pagkahilo at pagsusuka. Mas mainam daw na iwasang makihalubilo sa mga hayop na hinihinalang may Q fever. Sakaling na-expose, agad kumonsulta sa doktor. Nakapasok man na sa bansa ang Q fever, siniguro naman ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry na ginagawa nila ang lahat para maiwasan ang pagkalat nito. Bukod kasi sa kambing, maaari ring mahawang ibang hayop gaya ng tupa, baka at kalabaw. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., napakaseryoso na nangyari at tiniyak niyang gagawin nila ang lahat para hindi maapektuhan ang kalusugan ng mga Pilipino. Pinapa-preventive suspension din niya ang ilang opisyal ng Bureau of Animal Industry habang iniimbestigahan ang nangyari. Initial review will be out very soon at magkakaroon agad ng action. Inutos din ni Chu na i-condemn ang lahat ng mga hayop na na-expose din sa mga infected na kambing sa isang pasilidad sa Pampanga. Kung ligtas pa bang kumain ng kambing, sabi ng bai, Safe pa rin po, basta make sure po natin lagi na yung mga kinakain natin is naluto ho natin mabuti. hindi raw nababahala ang ilang nagtitinda ng kambing. Malinis ang kambing namin. Basta ginisa mo siya, ma'am, takpan mo, pakuluan mo. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ginawang racetrack ang Marcos Highway at nambulabog ng mga residente ang ilang sasakyang iligal na nagkakarera roon. May iba pang motorsiklong humarang sa highway para walang ibang motoristang makadaan. Isang residente ang nagsumbong sa pulis. 2 inabandonang motorsiklo ang na-impound. Isa sa mga ito ang tinubos na. Di patukoy ang 2 kotseng nagkarera dahil hindi naplakahan. Isang Pinayang kabilang sa mahigit 1,000 nasawi sa Islamic pilgrimage na Hajj sa Saudi Arabia. Ayon sa Department of Foreign Affairs, pumanaw ang Pilipinang nakabase sa Riyadh noong June 16 dahil sa heat stroke. Sa tala ng National Meteorological Center ng Saudi, 51.8 degrees Celsius ang maximum temperature sa Grand Mosque sa kasagsagan ng Hajj. May team na raw ang DFA roon para tulungan ng mahigit 5,000 Pinoy na lumahok sa Hajj. Ang Hajj pilgrimage ang ika-5 pilar sa relihiyong Islam at isa sa pinaka-importanteng paraan ng pagpapakita ng kanilang pananampalataya. Sinabi ng Malacanang na hindi may tuturing na armed attack ang agresibong aksyon ng China sa resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea. You know, this was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. Your question about the invocation of the Mutual Defense Treaty, it has not been considered in our discussions. Dahil dyan, hindi pa raw kailangan i-invoke ang Mutual Defense Treaty natin sa Amerika
Taliwas sa paniniwala ni maritime expert Professor J. Batumbakat. Pero ayon sa Malacanang, cause of concern para sa Administrasyong Marcos ang pinakahuling ginawa ng China Coast Guard sa ating mga sundalo. Isa raw ito sa mga dahilan kaya nag-convene ngayong araw sa pangalawang pagkakataon ang National Maritime Council. Sinampahan na ng reklamong qualified human trafficking si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 13 iba pa kaugnay ng Pogo Raid. Isinampa ng Presidential Anti-Organized Commission o PAOK at PNP-CIDG ang criminal complaint laban kay Guo at ilang business partners niya. Kabilang sa sinampahan ng reklamo si dating Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Cunanan na may koneksyon umano sa Pogo sa Porac. Iniahanda ng DOJ ang Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mga inirereklamo. Wala pa raw kopya ng reklamo ang kampo ni Guo at Cunanan. Sabi ng kampo ni Guo, handa siyang humarap sa mga reklamo at tiyak silang wala raw sapat na ebidensyang mag-uugnay sa kanya. Sabi ng abogado ni Cunanan, di raw alam ng kanyang kliyente kung paano siya nadawit, lalo't consultant lang daw siya at hindi bahagi ng pang-araw-araw na operasyon ng Pogo. Sa pool sa CCTV ang pang-hold up ng lalaki sa isang tindahan sa Bacolod City gamit ang screwdriver. May spot report si Jomer Apresto. Sa unang tingin ay normal na customer lang ang lalaking yan sa isang tindahan sa Bacolod City. Pero pagkaabot ng sukli ng kahera, bigla siyang tinutukan ng lalaki ng screwdriver. Natangay ng sospek ang 3,000 pisong cash. Patuloy siyang tinutugis ng mga pulis. Binugbog at pinalo raw ng kahoy na may pako at bote ng alak ang lalaking nangangalakal sa Maynila. Ayon sa mga pulis, napagtripan siya ng 6 na lalaking nakainom daw. Huli ang 2 sa mga sospek. Sumigaw po kasi magnanakaw eh. Ngayon bigla na marami na pong gumulpe. Humingi po kami ng pasensya sa tao na saktan namin. Ayon sa biktima, mga nakausling bakal ang nilalagari niya noon sa kanal. Nakipag-areglo na raw sa kanya ang mga sospek. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tatlong hacker umano ng ilang government at bank websites arestado. Isa sa kanila, si alias Kangkong, na nagsabing ang tech editor ng Manila Bulletin na si Art Sabaniego ang isa raw sa nag-uutos para manghack at palalabasing nabigyan ito ng tip tungkol sa hacking at vulnerability ng isang website na kanya namang isinusulat. Itinanggi ni Sabaniego ang aligasyon, pero sa hacking sa Wansambayan, si alias Kangkong nga raw ang nagbigay ng impormasyon sa kanya. So ang ginawa ko nung nalaman ko na may vulnerability, tinawagan ko kagad yung kakilala ko mga tagawan sambayan. Hindi ko pa sinulat ng June 12. Nung nalaman ko na na-fix na nila, sinulat ko siya ng June 13. Ayon sa NBI, ipapasumpi na nila si Sabaniego. Sinabi naman ng Manila Bulletin, sumusunod sila sa batas at inaatasan din ang empleyado nila na maging masunurin din. May nilad customer sa ilang lugar sa Imus, Cavite at Caloocan, may matatanggap na rebate. Iniutos ng MWSS sa Manila na ibalik ang singil sa panahong may problema ang kalidad ng tubig doon. Dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves, itinangging sangkot siya sa anumang terrorist acts. Hindi rin daw siya nagtatago sa batas. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukas na ang Cavitex C5 Link Sukat Interchange para sa biyaheng Cavite-Parañaque. Pinasinayaan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang dating 1 oras na biyahe, aabuti na lang daw ng ilang minuto. Mahigit 20,000 sasakyan ang tinatayang makikinabang dito kada araw. Sa loob ng 30 araw, wala munang babayarang toll. Pinangunahan din ng Pangulo ang groundbreaking ceremony para sa Cavitex Calax Link at ang Cavitex C5 Link Segment 3B. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagdaan ng 4 na barko ng China kabilang ang 2 warship sa Balabac, Palawan. Dumaan ang 2 destroyer, 1 frigate at 1 replenishment oiler ng Chinese People's Liberation Army Navy sa loob ng 12 nautical mile territorial sea ng Pilipinas at nabidyohan malapit sa Onok Island noong June 19.
Sabi ng AFP, ni-radio challenge ng Philippine Navy ang mga Chinese vessel na sumagot naman daw. Pero dinadaanan naman daw talaga ang Balabac Strait ng international vessels. Sa Ayungin Shoal naman, na-videohan noong June 12, Araw ng Kalayaan, ang pagpapalis ng China Coast Guard sa mga Pilipinong naka-rubber boat mula sa BRP Sierra Madre. Pagkakataon nyo nang mapanood ulit ang NCAA Season 99 Cheerleading Competition. Ipalalabas yan sa Linggo, June 23, 10:30 a.m. sa GTV. Balikan ang makapigil hiningang stunts at routines sa kompetisyon kung saan muling nagwagi ang 5P champions na Arellano Chief Squad. Pinanood na lang ng mga residente ang pagguho ng bahay na yan sa China. Nangyari yan sa kasagsagan ng landslide dulot ng malalakas na ulan sa Anhui Province. Mahigit 179,000 na residente ang apektado ng masamang panahon. Libo-libo rin ang lumikas. Matapos lumabas ang Military, Jin ng BTS nagpahiwatig na maglalabas ng solo album. Ang ARMY nagbigay ng nickname sa new album ni Jin na KSJ1. K-drama star Byun Woo Suk na overwhelmed daw sa mainit na welcome ng Pinoy fans at namigay pa ng bulaklak. Kumusta? 안녕하세요. 감사합니다. Pamilya Bolsico enjoy sa South African trip with penguins. Mystery feels ng upcoming Kapuso murder mystery series na Widow's War ipinatikim sa media launch. Promising din daw ang scenic views at intense plot ng series. Yes, totoo. Kasi most of our locations medyo malayo. Mga La Union, Bataan, Batangas. Napaka-challenging, pero okay yun. Gusto ko yun kasi at least very different from what I've played before. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi lang sunrise ang bibighani sa iyo kapag umakyat ng isang bundok sa Laguna. Tanaro kasi ang sikat na 7 Lakes ng San Pablo. G tayo sa Mount Kalisungan sa report ni JP Soriano. Kapag nakarating ka rito, sure na may dadagdag ka sa core memory mo. Ilang oras mula sa Metro Manila, mararating na ang Mount Kalisungan. Hinding-hindi mo raw makakalimutan ang ganda ng view sa tuktok nito. Yung pagod po, pagod sa pag-akyat, pagbaba. Pan lang po yun saglit lang. Pero yung dala-dala mo pong kwentong pagbaba galing sa Mount Kalisungan is hindi yun po agad-agad mawawala. Dadali mo po yun hanggang pagtanda. Matapos ang 3 to 4 hours na hike, bubungad sa summit ang panoramic beauty ng Laguna. Tanaw rin ang 7 lakes ng San Pablo. Pati ang mga bundok gaya ng Mount Makiling. Sa mga nais ng extreme adventure, perfect din ang Mount Kalisungan kung saan may paragliding. Sa mga gustong mag-try din, magdala lang sila ng maraming tubig pagkatapos sa trail food. Enjoyin yung ganda ng tanawin. Good for beginner naman to. Sigurado mag-i-enjoy kayo. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.